Ginoo ko. Yun, mga kabisnes, hindi ako din ako makaibig pa. Ayun mga kabisnes. Nagising po ako mga kabisnes dahil ito si Bay na mimilipit sa sakit ng tiyan. Ayan, ngayon mga kabisnes. Ano na kasi siya mga kabisnes, yung sobrang pamumutla na. Ayan, sisugod na lang namin sa ospital. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. Yung mapagpalang araw po sa ating lahat na kabisnes aming minamahal. Ginoo ko. Yun, mga kabisnes, hindi ako din ako makaibig pa. Ayun mga kabisnes, madaling araw na po, alas 2 na po ng madaling araw mga kabisnes. At ayan, nagising po ako mga kabisnes dahil ito si Bay na mimilipit sa sakit ng tiyan. Ayan, ngayon mga kabisnes, hindi na po talaga kaya. Hinaplasan na, wala. Hindi talaga mawala-wala yung sakit ng tiyan niya. Puto ko to? Ha? Ha? Ano na kasi siya mga kabisnes, yung sobrang pamumutla na. Ayan, sisugod na lang namin sa ospital. Buti ka ako, gising na sila ate. Tumawag kay ate. Emergency po kasi mga ka-business. Kaya kinakailangan naming ayan, madala sa ospital si Bay. Ay nako, hindi ko rin in-expect to mga ka-business talaga. Grabe, biglaan lang din talaga. Pinainom ko na ng gamot, walang epekto. Inaplasan ni Kuya Buknoy, wala pa din. Sobrang putla niya na mga ka-business. Ayan, sisugod na lang po namin sa ospital. Ay nako. Di ko alam pa kung ano ba. Di ko alam talaga. Wala akong masabi, wala akong maano pang. Ewan ko. Sobrang kaba. Sa mga ka-business. Ulcer yan, Kaya ulcer? Pero kumakain naman sa ano ya eh. Kaya may saksakan ba tayo dyan ya? May saksakan tayo dyan? Wala dito rin yung sardiran. Wala dito? Uy, karang atras taga. Sarado sa kabila. Ay nako. Wala dito sardiran na. Hindi ba yun katulad nung naramdaman mo, naalala mo yung sa bukid nung tayo na grabe po din mong tuwad-tuwad sa kasakit sa imong utok-utok? Tapos anong kanyan? Yung ano, hindi naman siya nadala sa ospital nun ya. Ano siya oh, may sinisinok ng wan, parang may hangin. Panay siya dighay. Kasi sa ano kasi sunod-sunod kasi na gabi, lagi siyang puyat. Tapos nakadikit yung likod niya dun sa semento ba? Dun siya nakaupo. Oh, may rigong sandal sa pader. Oh, malamig kasi yung pader pa. Ha?
kasi maganda yun na nakasandal ka lagi sa pader. Sobrang ano kasi yan, sobrang lamig nga. Yung kaba ko talaga mga kabisnes, grabe. Grabe yung kaba, sobra. Hindi ko alam kung ano ba. Parang sakit talaga. Wala naman siyang kinain na iba ngayon eh. Yung ano lang, yung chicken joy. Di ba pa? Mas kumain ka ng tinapay. Kasi ako tapos. Ha? Ako tapos. Naglaba siya kanina tapos naligo. Tama pala, panuhot yun. Pero Malamig dapat, na lang yan. pero dapat uwi na siya. Naglabay Hindi na siya ano. Ano? Kasi ibang sakit ng sa tiyan ko. Ay, naku. Kasi ako nakainom din ako ng gamot kay ate na gabi. Wala na yung kisay. Hindi ba ito ito? Di ba ito ko ito dito sa sabi. Nilo ako. Siguro book na din mga kabisnes, nahihilo din. Pero wala kasi kaming ano, makyat talaga siya dun sa taas. Akala ko sino yung sing. Mutot ka no? Makyat siya dun sa taas mga kabisnes dahil yun nga, gusto na nga niya magpadala sa ospital. Kaya kanya inakyat niya kasi gusto niya na magpadala sa ospital. Nabuwisan kasi ako eh. Grabe yung pawis niya, sobrang lamig. Tapos Naglabayan siya kahapon eh. oo, naglaba siya mga kabisnes eh. Tapos na maglaba, naligo. Hindi kasi maganda yun pa kasi naalala ko nga dati nung natapos ko rin maglaba tapos naligo ako, nangyari yung bukol dito sa may dibdib ko hanggang ngayon dala-dala ko eh. Ang pakiramdam mo? Ha? Sobrang sakit pa rin? Grabe yung kabak pa. Sobra. Dibdib mo masakit? Huwag mong, ano, kasi dukduka. Pati dibdib mo? Tingnan mo cellphone mo, lobat na lobat. Hindi mo pala tinantanan hanggat hindi na lobat. Sa ako ngayon parang Kasi nakadikit nga yung likod mo doon. nakaupo na naman nga ako. Kahit na nakaupo ka, nakadikit nga yung likod mo sa semento. Malamig yung semento pa. Nung nakaraang gabi pa, ganyan. Kaya kanina pa kita tinatawag. Pag di kasi makatulog, talagang di ka makakatulog ka cellphone. Kunin ko na lang yung cellphone. Naiinis ako na di ko maintindihan eh. Hindi na yun ginising ni ate, siguro si kuya para di rin mataranta. Kasi mga panigurado yun, matataranta yun. Saan ba tayo? Sa Oka. Mas okay kasi sa Oka eh, kaysa sa ano. Dito. Oo. Kaysa sa Tala, di ba ya? Mas madaling ang ano sa Oka eh.
no? Hospital, no? Kasi kahit anong hinda ng sakit niyan mga kabisnes, hindi talaga yan papadala sa hospital. Ngayon talaga, alam mong hindi niya kaya. Hindi mo na kasi magkaramdam ko kanina. Tapos kanina pa, ano na kayo nakakabisit sa kanya ya? Sabi ba naman sa akin kanina, mamatay ako yung mga kapatid ko. Sabihan mo sila, normal. Nakakabisit yung gano'n, natataranta na nga tayo. Malamig yan, tinaglaba yan. Pinasok ng hangin ng kuto-kuto niya. Hindi mo kasi. Ha? Marami siyang nilaban kahapon. Marami nga yun. Kasi masama rin kasi pakiramdam ko. Wala naman ako sinabi sa kanya maglaba siya. Siya lang naman nagkusang maglaba. Kaninang madaling araw. Pagkagising namin sa umaga, naglaba agad siya. Mumutla talaga siya, oh. Sana maging okay lang mga ka-business. Ay, naku. Grabe yung kaba. Sana mga ka-business. Malapit na. Walang relax ka lang. Oo nga. Kaya di rin kasi kung food poison, kumain ka ng chicken kanina eh. Kasi talaga mga ka-business eh. Ay, nako. Ako malapit na. Ayun pa. Bawal ang camera dun yan, no? Oo. Ulitaan ko na lang kayo mga ka-business kasi bawal din po kasi camera dun sa hospital. Masarap pakiramdam mo. Ha? Okay lang. Ito sakit. Asan? Ano ko kung ano ng dugo kanina kasi kukuha ulit yung dami. Dugong kasi.
Dito ano? Hindi siya, yun kasi yan yung saksakan ng gamot. Diyan pinapasok sa ugat mo yung gamot. Kahit naman sa akin dati nalala mo yung ospital ako sa UTI ko. Ganon din yun. Uy, Ayun. Doon sa kabila ka. sarado pala dito. Sarado yan. Ayan mga ka-business, no. Pauwi na rin po kami. Naabot na tayo umaga. Inabot na kami ng umaga mga ka-business. Yan na lang, hawakan mo. Ay, hindi pala pwede. Yan, inabot na kami ng umaga mga ka-business naming minamahal. Kasi, ayun. Tawag rito. Medyo matagal kasi dun mga ka-business dahil, ayun, inasikaso ko yung papers ni Vibe. Nagpapasalamat na lang talaga ako kasi binuksan namin ni ate yung e-gov ko. Na nakita namin na may active pa yung active yung PhilHealth niya. No expiry. Magkano bayaran natin? Wala akong binayaran kahit piso. Kung wala pa sana, magkano? Mga nasa 1,000 plus. Babayaran natin. Salamat na lang talaga mga ka-business. May PhilHealth, naalala ko, sabi nung may PhilHealth sa una sa teller number 2. Sabi, may PhilHealth po, sabi ko wala po. So punta sa 3 kasi magbabayad sana ako. Tapos naalala ko, may e-gov nga pala ako. May PhilHealth ka. So yun mga ka-business, binuksan ko yung sabi ko may PhilHealth po siya. Pinakita ko yung ID niya sa PhilHealth, sa e-gov na apps. Ayun, na naman siya mga ka-business, nakita naman na may hulog talaga siya kasi nga dati, di ba pa sa Pinyahan pa, naghuhulog po siya dun monthly. So yun, na-covered po siya ng PhilHealth. Yung bills natin ngayon. Tapos, ayun nga po, ang resulta po mga ka-business, si Bay po ay, wait lang. Sa, urinalysis niya, ang result po mga ka-business ay saan ba yun? Yun. Yung WBC niya is 3/6, which is daw po to dapat mas mababa. Lagpas po siya mga ka-business. Ibig sabihin minimum yan. Minimum. Oh. Tapos yung sa ihi mo naman, mataas din siya. Mataas din po yung sa ihi niya. Papunta siya sa UTI. Yung sa iyo, papunta na sa UTI. Mataas talaga ko kasi malapit na nga mapuno rin na yung baso eh. Hindi pa, may infection ka pa, papunta na sa UTI yung mo. Kasi di ba dati mga ka-business, may UTI na talaga to siya. Tapos nagamot naman. Ngayon, siguro nakakainom din ng silicosip. Ang silicosip din kasi is gamot siya sa UTI. Tapos binigyan kami ng gamot, antibiotic mga ka-business kasi mataas din, mababa yung WBC niya. Dapat hindi lalagpas sa 10. Mataas yung WBC pala, white blood cells. Hindi ka dapat lumagpas sa 10. Ang nangyari, lagpas ka sa 10. 13 point something yung sa'yo. So yun mga ka-business, kaya nagkaroon siya ng sa WBC at saka sa yun, may papunta ka sa UTI. So sabi dito, ito ang mga dapat mong iwasan. Crislito, makinig. Yossi, alak, Cobra, Nako. Sting, Yoko. kape, Bagoy. soft drinks, Bagoy. malipasan ng gutom. Nako. Di ba? Wala sa oras kumain. Maasim, manghang, mantika, mataba, prito, processed or street foods, Last. gata, Kalokohan yan, doktor. gatas, Wala man yan. chocolate, keso, ice cream, yogurt. Yun ang mga pinagbabawal sa'yo. So ngayon, huwag matigas ang ulo. Yun pala mga ka-business, tumawag sa akin si Kuya. Kasi Salamat kanina, kay Kuya Boknoy. yes, Salamat, thank you. Kuya Bok. Thank you so much Kuya Boknoy. Nakatulog lang taon si Kuya Boknoy, nantay sa amin ba? Ayun, kasi mga ka-business, kanina tumawag sa Timengay kay ate.
tinawagan niya si ate. So yun, nagising naman agad si ate kasi may ano nga po, mag-church nga po ng maaga. So ayun, nagpaalam, sabi natin Mengay kung pwedeng gamitin niya yung ito si van dahil ayun nga si Bay magpapasugod sa ospital. Ayun, sabi natin, sige kuhanin nyo rito, ganyan. Hindi pa po, tulog pa po si kuya, so hindi na rin po ginising ni ate dahil syempre po, puyat po yan si kuya dahil siya rin po kasi di ba nabanggit na rin naman yan ni Papa Dins at nakikita nyo naman po, si kuya na rin po kasi mismo talaga ang nag-i-edit. So ayun, nang magising si kuya, nakita niya rin kasi na nag-send ako ng picture sa GC namin, nag-chat din si Paps, tapos nagtanong kung anong nangyari, tapos ayun, tumawag si kuya sa akin, tinatanong ko anong nangyari kay Bay, kamusta, ganyan. Kitang-kita ko talaga na-stress si kuya pa, sobra yung pag-aalala niya kasi mga ka-business, may trauma na kasi si kuya sa nangyari kay Kuya Buknoy dati. Kaya talagang sobrang kinabahan siya. Sabi ni kuya, sabihin mo sa kanya umayos siya ha, sabi ni kuya. Kasi marami pa tayong lakad. Umayos siya. O, di ba? Kasi ganyan din yung sinabi niya sa'yo, di ba dati ha? Nalala mo? Kuya Buknoy, magpagaling ka, marami pa tayong lakad, may tour pa tayo. Ganon. Yung pag-aalala ni kuya, kitang-kita ko talaga sa pagmumukha niya na yung siya, parang na-stress siya bigla. Pa-church pa naman si kuya. Sabi ko, in-assure ko si kuya na okay naman na wala naman na yung sakit ng sikmura niya, okay na yung sikmura niya, ano na talaga. Pero hindi talaga, kaya nagpasabi ako pasugod ako sa ospital. Iba kasi, ibang pakiramdam ko eh. Oh. Parang hindi ko siya kaya, hindi ko na kayang labanan. Kasi parang sa buong katawan ko, pawis na pawis pati ulo ko. Kaya nga, at saka nakikita ko kasi mga kabisnes ang lamig ng pawis niya, ang lamig ng katawan niya, putlang-putla siya. Hindi ako mapakali. Diba? Tuwad-tuwad. Nakatuwad ako. Tapos, kaya naglakad ako, lumabas ako ng balkon. Kasi lagi yung tiyan ko. Pinom ako ng malagam-gam na tubig. Talagang, hindi talaga siya, Hindi mawala. ang naramdaman ko lang, ang anghang. Nung efficacy. Sabi ko, pasugod ako sa hospital kasi iba talaga pagkaramdam ko. Okay lang naman yun kasi syempre mas okay na rin yun, di ba? At least nalaman natin na ayun nga, mataas yung WBC mo, yung may pa-infection kang UTI. Ano na rin to para ma-aware ka rin na ayun nga, yung may sakit kang kailangan gamutin, infection na kailangan gamutin. Dahil kung hindi, di ba baka mas lalong lumala. Parang inadya na rin yun pa na malaman natin. Although alam kong kinakabahan ka, kasi ako kanina mga kabisnes parang mahihimatay ako sa sobrang kabay. Hindi ako makakilos. Inaano ako ni Bay, nakaupo lang ako. Sabi na parang natulala ako na hindi ko maintindihan yung sarili ko. Alam mo, iba na pagkaramdam ko, iba na upo ko lang dyan. Ano nga pa, para ako mahihimatay kasi para ako matutumbay. Parang ako pa yung mauunang mahimatay mga kabisnes. Tawagan mo si ate sa ospital. Tinawagan ko si Burnok. Nakatunganga lang. Hindi, umakyat ka sa taas, di ba? Ang tinawagan ko si Burnok kasi nga driver. Nag-aalala rin kasi ako kay Kuya Buknoy dahil ayun nga, kagabi rin mga kabisnes, medyo nahilo rin si Kuya Buknoy. Kaya ang naisip ko si Burnok, ayun lang, wala. Din si Burnok tulog eh. Tsaka may gampanin kasi sa church. Ha? Oo, may gampanin kasi sa church mga kabisnes. So, ayun, si Bay umakyat dun sa sa taas. Talaga ako, katok talaga ako, ginatok talaga mo siya. Ginatok niya talaga si Kuya Buknoy sa taas. Buti ka ako sa Timingkay, parang kakaidlip lang din. Yun, nagising naman sila mga kabisnes agad. At ayun, naisugod nga namin sa ospital. Talagang Talaga mga business ba yung hindi siya natural na sakit. kanina kasi mga kabisnes, sobrang naiinis ako. Kinakabahan ako, grabe yung kaba ko, yung ng dibdib ko, ganun talaga. Tapos naiinis ako sa kanya. Sobrang naiinis ako, kaya kahit yun yung nararamdaman niya, dahil ako, yung yaw-yaw ba, na talaga ako kasi tigas kasi ng ulo. Yun talagang inaano ko sa kanya, ang tigas-tigas ng ulo, pinagsasabihan. Kaya yung inis ko, di ko talaga
maialis. Kaya habang kahit namimilipit sa sakit, daldal ako ng daldal talaga eh. Wala eh, naiinis ako. Sobrang naiirita ako sa naging ano niya. Tapos ayun, salamat din sa Oka Hospital kasi ayun, ano naman agad sila mga ka-business. Ayan, release na din. Kasi dyan kayo sa Tala. Oh, yun. Sa Tala kasi. Medyo matagal kasi sa process sa Tala. Tsaka medyo malayo yung ikot-ikutan. At least dyan, medyo malapit lang yung aanuhan natin. Inikot-ikot. Yun bang pag ano ng laboratory. Ulat niya ako, iko. Kala dala niya trailer. Pero okay ka na ha. Ano na. Wala na talaga kahit kirot. Wala na. Sa kamay mo na lang. Yan. Ganyan talaga pa. Kasi nung first time ko rin noon na hospital mga ka-business. Yung dinala ko 34 years dati. old ko mga business nga lang ako nakapasok ng hospital. Hindi nakapasok. Ay Na ospital. Hospital. Hindi nakapasok kasi maraming beses na tayo nakakapasok ng ospital eh. Na ospital. Hindi nakapasok. Talagang na ospital ka talaga. Yun mga ka-business. At saka yun nga. Salamat kila ate, kila kuya kasi yan, pinagamit din tong van. Hindi sila nag-alinlang. Hindi nag-alinlangan, hindi nagdalawang isip. At saka syempre kay Kuya Buknoy. Dahil matik din si Kuya Buknoy, mga ka-business, kahit may iniinda rin si Kuya Buknoy. Matik din siya na ano talaga. Dala rin siya agad sa ospital. Naplasan nga ako ng ibag na, sabi nga, di talaga na dito makakasagwa. Buti na lang talaga mga ka-business, no? Advantage din talaga na may kasama sa bahay na marunong mag-drive. Advantage din talaga. Kaya, ayun, salamat talaga. Tsaka, ayan mga ka-business, at least aware ka na pa. Alam mo na kung ano yung mga pinagbabawal sa'yo. Ano dapat kainin ko? Mga lechon na lang. Gulay. So, bawal ka nga sa mga mantika eh. Gulay muna, gulay. Bawal ka rin sa maaasim. Yun. Parang ano siya, acid reflux din. Yun nga yung inano kanina na timenggay eh, baka acid. Kasi nga, kakakobra. Acid yan. Oo, tapos soft drinks, tapos kape. Kasi Kape. di ba nung kumakain ka, nagpabili siyang soft drinks kay Kuy Kuy. Oo, kagabi. Tas Ay, oo nga pala. Oo. Soft drinks pala. Tapos naginom pa pala siya ng cobra. Wala kayo kagabi. Oo. Tapos cobra. Yun. Cobra pa. Mas laki. Pagkatapos mong mag-inom ng coke, nag-inom ka rin ng cobra? O nauna ang cobra? Nauna pala ang cobra. Tapos soft drinks. Oh. Yun, ano talaga, ang acid. Grabe. Nagsabay-sabay yung acid pa. Ay, inuupo ko. Yun, lesson learned mga ka-business kay Bay. Huwag pa iralin ang tigas ng ulo. Yun. Ay nako, grabe. Na-stress ako bigla. Sumakit ang ulo ko mga ka-business. Pero okay lang yan. Ang importante ay okay naman na si Bay. Ayan. So far, so good mga ka-business. Ayan. So, ayan. Again, thank you kila ate, kila kuya. No, sa lahat-lahat mga ka-business at sa mga nag-pray. Salamat po sa inyong lahat mga ka-business. So, God bless po mga ka-business at pabalik ka pa pala next week para sa urine ulit at saka sa Doon pa rin. Pwede yata ba? kasi ano din eh magpapa-ano ka rin eh, ultrasound din daw. Na ECG rin siya mga ka-business. So naibigay ko naman na doon. Next week babalik ka for ultrasound. Dapat mag-fasting. So yun, tabayanan nyo na lang mga ka-business next week. At salamat po mga ka-business. Hanggang dito na lang po muna yung vlog namin. Salamat po sa pagsama nyo po sa simpleng vlog na to. Ayan, pasensya na sa mga nag-alala mga ka-business. Alam ko pagka una nyo pong mapapanood to sa pinakasimula is talagang mag-aalala kayo. Pero tapusin nyo po yung video at malalaman nyo na okay naman po si Bay. Thank you so much po mga ka-business. Please po support natin unang-una ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, Mrs.
po, channel po ng mga kagwangs, mga kabisnes. Please po, support natin. Famous Budang, yon. Panoorin niyo po yung mga vlog po ng ating Famous Budang, mga kabisnes. Salamat po, God bless po sa ating lahat. At sa lahat po ng mga viewers, silent viewers, subscribers, thank you po. Sa lahat din po ng mga buting sponsors, thank you din po. God bless po ulit, mga kabisnes. Paulit-ulit na ako sa God bless. We love you all po, mga kabisnes. Biraba na, todo-todo lang po tayo lagi. Okay ka na? May papaya. Alright. Ayun o, mga kabisnes, dagdag ko lang to dito sa ano. Ayan, nakabili na kami ng gamot niya. Itong nireseta. Pero wala yung isang gamot na parang omeprazole siya plus sodium bicarbonate. Wala siya, hindi ko siya maintindihan talaga pagsulat ng ano eh. 10 a.m. to 6 p.m. times 21 sa 7 days. So, ang Coamoxiclav is 10 a.m., 6 p.m. at saka 2 a.m. ang inom ng gamot. So, 10 a.m. 6 p.m. Mamaya na pa. 6 p.m. kasi, ano na eh. Lagpas na tayo sa oras eh. So, mamaya ka na lang iinom mga 6 p.m. nitong Coamoxiclav. Pero itong isa, pwede mo na itong inumin. Tapos ating kumain. Yun nga, mga kabisnes. Feeling ko, ano to sa kanya? Ulcer. Kasi, pagka nagugutom kasi siya, mga kabisnes, pag di agad nakakain, ano siya, ang iniinom is Cobra. Pampakalma niya. So, yun, baka kako nasugat yung kanyang bituka, kakainom niya ng Cobra. Kailangan ako, dilighain ako. O, diba? Yun yung parang ano sa kanya, mga kabisnes. Tapos, sabi nga ni ate kanina, masaya ako, mga kabisnes, sa totoo lang. Hindi masaya na nagkasakit si Baya. Masaya ako kanina kasi lahat sila dito pumunta. Andito si Kuya, si Papa Din, si Ate, si Budang, si Boss Dave. Andito po sila kaninang umaga. Tapos lang mo. Dumiretso po sila dito, kinamusta si Bay. Bibiro pa ako na ito. May 1,000 pa ako rito. May 1,000 pa ako rito ba yun? Ano? Bili tayo isang case na Cobra. Tapos ikaw, pagka pinagsasabihan ka kay ni Junjun, nagagalit ka pa. Oh, yun, sinabi ni ate sa kanya kanina. Kasi nga, matagal ko nang sinasabi kasi sa kanya yan, mga kabisnes. Matigas talaga ulo. Siguro parang addiction din siya pa, no? Parang addiction siya, no? Na tulad ng pagsisigarilyo, nakaka-addict yung Cobra. Eh, ayun, ngayon, bawal na. So, wala na talaga. Hindi ako nagsisigarilyo. So, huwag na natin i-ano yan. Alam naman na yan ng mga viewers. Di lang namin pinapakita, mga kabisnes, kasi syempre may mga kabataang nanonood. Di naman magandang halimbawa. Yun nga, yung pagsisigarilyo naman kasi niya, hindi naman kasi natin mabilis talagang matanggal yan. Although, nababawasan, di ba pa? Nababawasan yung pagtitake ng sigarilyo. Yun nga lang, hindi siya madaling tanggalin agad-agad. Kahit dati pa, di ba, na inano sa kanya ng doktor yun na, yun nga, bawal sigarilyo. At saka doktor na rin talaga nagsabi, mga kabisnes, na tawag rito, huwag mo namang biglain ang pag-alis ng sigarilyo. Kasi, pwede rin siyang dun mas magkasakit sa yung biglaang pagtigil ng pagsisigarilyo. Yun. So, tsaka ano pa nga, mga kabisnes, kanina kasi, nung nagising ako dahil sa, inon niya yung ilaw. Ngayon, ako, mga kabisnes, na tawag rito, taka ako sa kanya kasi pabalik-balik siya, naghahanap siya ng hapla. So, ang akala niya, yung omega namin may laman pa. Sabi ko, wala na kasing laman yun. Ngayon, may haplas ako dito. Tapos, andito siya sa higaan, tuwad siya ng tuwad. Tapos, nakikita ko yung dito niya, napupuno na ng pawis. Tapos, yung braso niya, so, naghubad na siya, nagpalit siya ng damit, ng t-shirt. Kasi, ayun nga, puro siya pawis. Tapos, pag ganun ko sa katawan niya, ang lamig. Sabi niya sa akin, hindi ko na kaya, gusto ko na magpadala ng ospital. Sabi niya, ako para ko natulala kasi ang nasa isip ko, yung pangyayari dati kay Kuya Buknoy. Kasi parang ganun yung kay Kuya Buknoy, di ba pa? Yung namimilipit sa sakit, tapos hindi alam kung gaganon, gaganyan, tapos
Basta nakita ko kasi yung paghihirap dati ni Kuya Buknoy, mga kabisnes. Nagkaroon din ako ng, kaya parang natulala ako kagabi. Kaninang madaling araw, di ko alam gagawin ko. Tapos siya, umupo na siya rito, ganyang upo, sabi niya, mamamatay, pag ako, mamamatay na ako, sabi niya, mamamatay na ako. Tapos, grabe na yung pawis niya, mga kabisnes, sabi niya, mamamatay na ako. Pagka namatay daw siya, kontakin daw yung mga kapatid niya, huwag daw kalimutang tawagan. Sabi ko, ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Pagka, parang kang baliw. Sabi ko sa kanya, ang baliw. Ganyan yung pagsasalita mo. Ba't parang ka? Tapos, lalo ako kinabahan, natulala ako. Sabi nga ni Kuya Buknoy kanina, kasi umakyat na siya sa taas, kasi pinapatawagan niya sa akin, magpapahatid nga siya doon sa ospital. Hindi ko alam kung sino tatawagan ko, hindi ko talaga alam, mga kabisnes, totoo lang, para akong nalilito na Tapos, umakyat siya doon sa taas. Ako naman, sumunod, na talaga, humahangos na ako sa pag-akyat doon. Talaga, ganun na ako kasi ang lakas ng kaba ng dibdib ko na hindi ko maintindihan na parang ako yung mauuna yatang mamatay or mahimatay. Ano ba? Hindi ko alam. Kaya sabi ko sa kanya, kako kasi, ganyan, ganun. Hindi ko napigilan ba? Kasi naiinis ako na naiirita na hindi ko alam kung ano ba dapat kong gawin. Hindi ko alam dahil sa sobrang kaba. Wala pa naman akong ano sa paglalakad ng mga papel sa ospital, ganyan. Kasi hindi naman din ako sanay, mga kabisnes, na ayan nga, yung sa ospital. Pero magpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos, mga kabisnes, kasi ayan nga, naging okay naman. So yun, sa ospital naman, wala akong binayaran kahit piso, kasi yung gamot sana, babayaran ko sana yun, kasi yun nga, tinurukan siya ng gamot. Ito yun dito sa kamay niya, ito. Tsaka sa pagkuha ng dugo. Ngayon, nalala ko, may PhilHealth siya dati. Meron nga siyang Pag-ibig, meron din siyang SS. So, yun, sabi ko, ay, may PhilHealth pala siya, yun, yung ginamit ko. Okay naman, na-covered naman yung pagpapa-hospital niya. Tapos, yung sa gamot na lang, yun na lang yung ko, good for 2 weeks, mga kabisnes. Yung sa gamot niya, tapos after 2 weeks, babalik siya doon. And then, after 1 week, babalik siya. And then, magkaano rin siya for ultrasound, mga kabisnes. Kailangan niyang magpa-ultrasound. So, yun siguro, next week, hindi ko basta malalaman na lang natin, mga kabisnes. Paano natin siya sa ultrasound. Yun din talaga ang nung doktor, sabi nung doktor dun sa OKA. So far, okay naman. Tuloy-tuloy lang ang paggamot. May recommend ba kayo, mga kabisnes, para gamot para mabilis siyang makatulog? Please comment below po, mga kabisnes, kung may recommend da kayong gamot para sa sa tawag rito. May recommend da kayong gamot para sa kasi hindi siya makatulog Ayan na naman siya sa niya, yung hindi siya makatulog. Kaya siguro, mamayang gabi ang gagawin ko dito, kukunin ko tong cellphone. Tatago ko. Yun siguro, pero baka may recommenda rin kayo, mga kabisnes. So, ayun, hanggang dito na lang muna, mga kabisnes. Salamat po sa pagsama niyo po sa vlog namin na ito. Salamat din po sa mga nag-pray, mga kabisnes. Alam ko, maraming mga kabisnes pa rin yung nagmamahal sa amin, sa kay Bay, lalo na, at syempre sa buong kabisnes family. So, ayun lang po, mga kabisnes. God bless po! Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng sewing machine. Meron tayong mga brand new, slightly used, at ganoon din po, meron tayong high speed, aging, piping, button hole, button sew. Halos lahat ng uri ng klase ng sewing machine ay meron po tayo, mga ka-business naming minamahal. Ayun, please po, feel free to message lang po doon sa mga pangangailangan ng sewing machine. Po, at sa murang halaga, mga ka-business naming minamahal, ay mapapasa inyo ang magagandang quality ng sewing machine. Alright?